Yes, Jesus. Lord, in the name of Jesus. Yes, Jesus. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo. Habang buhay, ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang pupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo. Habang buhay, ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ito sarap. Ito sarap. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo papalit, sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's maintain the presence of the Lord. He is good, amen. He is good, hallelujah, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my
with fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing the chorus. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out, yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. One more time. Your goodness is running out, it's running out to me. Yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Every breath that I am able, that I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. It's running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Jesus, my best friend. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever. Say, Jesus, Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are
will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. And all my life, you have been faithful, yes, Jesus. And all my life, you have been so, yes, God. Every breath that I am, yes, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful, yes, Jesus. All my life, you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. That's right. All my life. All my life, been faithful, Jesus. All my life, you have been so good, yes, Jesus. Every breath that I am, yes, Jesus. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God, yes, Jesus. And I will sing of the goodness of God. Goodness of God, Jesus. Lord God, we just dedicate this day sa iyo, Panginoon. Wala po, Panginoon, na makakahalang, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon. Yung kamatayan, yung sakit, Panginoon, or even yung rally, Panginoon, sa Manila will not stop us from worshiping you, God. Ikaw lamang, Panginoon, ang solusyon sa lahat ng problema ng bayan. Even our problems, O God. Lord, we pray, Panginoon, right now, O God. As a Filipino nation, Panginoon, we remember our countrymen at this moment, Panginoon. Let wisdom rule, O God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Panginoon, matuto silang pananampalataya sa iyo lamang, Panginoon. Wala lang kung iba, Ama. We join them right now, O God, in praying for peace. Ano pa ang sabi ng kasundaluhan sa mga kapulisan, Panginoon? Protect them, O God. Be with them, Father God. O God, as we go on, Panginoon, sa service, O God. We pray, Panginoon, yung mensahe niyo, Ama, na binigay niyo, Panginoon, sa inyong anak, Panginoon, na nalulingkod, Panginoon, sa service. Edify us, O God, and give us clear meaning, Panginoon, of how good you are, Father God. At sa lahat po na may mga sakit at karamdaman, Lord, so we just lift up to you, Panginoon, ang mga sakit, Panginoon, in Jesus' name, O God. And we stand on your promises, Panginoon, that by your stripes, Father God, we are healed. In Jesus' name, we claim victory, O God, in the mighty name of Jesus. All God's people will say, Amen. Hallelujah. Palakpakan mo natin, Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alright, thank you for coming to this service. Despite po kami ng mga tao ay nakaputok sa TV, mas gwapo po yung nandito sa church. And sa balita, stress na.
ref lang makukuha natin doon. So at this point po, maybe we could ask at least 2 volunteers po to share something that God has done sa buhay niyo for this past week. Alam niyo po yung pagising pa lang sa umaga is a miracle indeed. Marami pong, yung pinsan ko po namatay lang 3 days ago, hindi na siya nagising. He is from Arayag. The same thing with my lolo. Nag-iisa ko nila lolo na sa US. He died the same 3 days ago din as well sa US. Hindi sila nagising. I don't know for some reason hindi sila nagising, but we are here so blessed. Nagising pa tayo. We are. Alam niyo bang kayo ay isang walking miracle? Amen? Amen? Yung araw-araw na buhay kayo, it's a miracle indeed, right? Si Tita Alice, she is a walking miracle. Right? So hindi sa kanya yung lakas yan, it is to the grace of God. Amen? So anybody wants to share? Anyone? You want to nag-exam? Want to share something? Hello po. Kahapon po, nag-exam po kami sa Pampanga. At nung nakaupo na po kami doon, para po ako nasa CR. Kinakabahan po siguro. Ang ginawa ko po noon, nag-pray po ako na kayo na po bahala sa amin ni ate. Tapos, alam naman po namin na hindi kami papabayaan ni God. Kasi siya po yung nagbigay ng wisdom sa amin. At nung nagsasalita na po yung proctor noon, nawala po yung kaba ko. At sana po makapasa po kami ni ate sa exam na po yun. Ayun po. Alright. Thank you, Beck. One more. Yung galing ng Isabela, mami. Magandang hapon po. Nanggaling din po ako ng Castañeda noong kahapon lang po. Balikan po kami dahil meron pong namatay na pinsan ko na hindi ko pa po nakikita. Nung ako lang po nakakita sa kanya, hindi na ako nakita. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginabayan niya kami sa aming biyahe. Dahil mahirap pala po yung daan, mayroon pong pababa pataas. At ang isa po na pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon ay binigyan po ako ng chance na makita ko yung mga hindi ko po nakikita na mga pinsan ko na anak po yun ng panganay na kapatid ng tatay ko. Ang mga edad na nila, mga 85, 80, ganun na yung noon ko lang po nakita, 57 years bago po kami nakita. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ang pamilya ay siya naman po yung nagbigay sa atin, sa pamilya natin. At alam po natin na pag ang pamilya nagmamahalan po. Kaya sobra po yung tuwa ko na nakita ko po sila. Ganon din po sila sa akin. Tumang-tuwa po sila. Yan lang po. Thank you po, mami. Hallelujah. Thank you. So at this point po, we are going to listen sa salita ng Panginoon through our great man of faith, Pastor Vic. Pastor Vic. Pumunta tayo na sa ibang topic. Wow. So sabi niya ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ibang salin ay new creature. The old has passed away, behold, the new has come. Kung magkagayon, sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Sabi niya narito, behold, ang mga bagay ay dumating. The new has come. Okay. So, kagaya po nung sinabi natin kanina, ang sino mang na kay Kristo na ay nagbabago. Nagbabagong anyo. From uod to kukon to a beautiful butterfly. Metamorphosis. Hindi siya mananatiling uod,
Hindi siya mananatili sa kukun. Lalabas siya isang araw, magandang paru-paro. So ganoon ang buhay pananampalataya. Tayo na ipinanganak sa kasalanan, tayo na nabuhay sa kasalanan, sa sandaling makilala mo ang Panginoon, darating yung panahon na mamatay ka. Kailangan mong mamatay. At doon sa kamatayan na yon, pagbangon mong muli, iba ka na. Kaya nga minsan yan yung sinasabi ng maraming pastor about baptism. Ang baptism po na ginagawa sa church ay hindi pag-anib sa reliyon. Hindi rin pagpapakita ng pagiging membro sa isang samahan. Kundi ang pag-anib sa reliyon ay symbolically, ito ay tumutukoy dun sa death and resurrection. Kaya sabi sa Bible, we are dead with Christ. Tayo ay namatay, we have been died with Christ, and we have been resurrected with Christ. So, ang ibig sabihin lang ng resurrection ay pinakikita mong ikaw ay namatay kasama ni Kristo. Nung mamatay siya sa krus, ang bawat isang nakipagkaisa sa Kanya, tinanggap siya, ay kasama ng namatay. At nung mabuhay siyang mapuli, kasama Kanyang binuhay doon. So, kita niyo po advance ang Panginoon. Hindi yan maintindihan ng pangkaraniwang tao. Hindi natin yan maintindihan kasi gawa ng Diyos yan. Pero ang kalalagayan po ng isang mananampalataya, once na tinanggap mo ang Panginoon, inahiling tulad ka at isinama Kanya sa Kanyang kamatayan para doon sa Kanyang pagkabuhay na maguli, kasama Kanyang nabuhay. Kaya ang isang Kristiyano, alam niyo po ba, hindi na mamamatay. Kapag ka namatay physically ang isang mananampalataya na kay Kristo, tinatawag lang siyang natutulog. Sleep in Christ. Bakit? Kasi hindi ka talaga mamamatay. Dahil ihahanda ka ng Panginoon sa tinatawag na paradise, at pagdating ng araw na yon, sama-sama tayo haharap sa Kanya doon sa langit na Kanyang tirahan. So another pag-aaral yon, iiwanan natin ng konti. Balik tayo rito. Sino mang na kay Kristo, wala siya. Okay. Ay isa ng bagong nilalang. Yeah. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So pansinin po natin yung two letters, yung isang maiksing salita na yan na binubuo ng dalawang titik, yung word na I-N, in. If anyone is in Christ. So maliit lang siya pero napakalaki ng meaning ko niya. Hindi sinabi diyan if anyone is in religion. Bakit ko pinagdidiinan to? Gusto ko kasing maintindihan niya na hindi religion ang magpagdadala sa inyo sa Panginoon. Sa langit. Si Kristo lang. Kaya kung pinagtatalon-talunan ng relihiyon, ito, basahin nyo lang sa kanila. Kung yung word na Christ dyan ay relihiyon mo, sasama. Sabihin nyo sa kanila, sasama ako sa inyo. Pero ang nakalagay dyan, if anyone is in Christ. Meaning to say, kapag ka ang tao'y na kay Kristo. Ibig sabihin nun, ang buhay mo ay pinagtiwala mo na sa Kanya, ibinigay mo sa Kanya, no? Bahala ka na Panginoon. Yun yun. So may relihiyon ba dyan binanggo? Wala. So mapapansin nyo, tumutukoy uli yan sa tinatawag nating relasyon. Dahil kung wala kang relasyon sa Panginoon, natural, wala ka kay Kristo. Ako ganyan po? Kaya nangyayari lang yan kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Kailan nabubuhay yung relasyon? Pag pinaniwalaan mo siya at tinanggap mo siya sa buhay. Yun lang.
Sino ang gagawa nun? Pastor ba? Hindi. Ikaw mismo. Kaya ang kaligtasan, personal yan. Hindi yan damay-damay. Diba sa atin nun? Lumaki tayo sa religion, dinala tayo ni nanay doon. Tatanda na tayo ron, kahit hindi natin naintindihan. Ay, dinala ka na doon eh. Pero ang tunay na pagkakilala sa Panginoon, ikaw mismo. Magdidesisyon ka, once na naintindihan mo yung salita ng Diyos. Hindi ka pipilitin, hindi ka itutulak. Ikaw mismo, buong puso. Yun ang nagiging paraan para ka mapunta kay Kristo. Now, kung ikaw ay na kay Kristo na, sabi niya, bago ka ng nilalang. Pag sinabing bago, merong luma. Tama? Ano yung luma? Tingnan po natin. Para maintindihan natin itong verse na ito. Genesis chapter 1, verse 26. Then God said, it talks about yung creation. Nung lalangin ng Diyos ang buong sanlibutan kasama yung tao. Papauna ko na, no? Para kasi mahaba siya. Kaya sa verse 26 tayo nagsimula. Ito, nasa ika-6 na araw na to. Nilikha niya ang mundo, lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng bagay sa langit, the stars, the moon, the sun, lahat ng nasa kalawakan, lahat ng nasa atmosphere, lahat ng nasa lupa, lahat ng nasa tubig, nilikha ng Diyos within 5 days. And then on the 6 days, on the 60th day, nilikha naman ng Diyos ang tao mula sa alabok. Pansinin natin, dahil yung ikapitong araw, nagpahinga na siya. Tapos na yung trabaho eh. Nagpahinga siya, hindi kasi napagod siya kasi ang Diyos hindi napapagod. Nagpahinga siya kasi wala na siyang gagawin. Yun lang yun. Amen? And then, sa ika-6 na araw, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wagas. Let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea. Yan, so on and so forth. So, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wagas. Image and likeness. Ang image ay it talks about shape. Likeness means character. Tama? Kaya tayo naniniwala tayong ang Diyos merong mata. Merong ilong, merong tenga. Kasi we are created after His image. Now, what is likeness? Likeness is character ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos, ibinigay niya sa tao. Kaya yung unang taong nilikha ng Diyos, walang kasalanan. Walang malisya, walang guilt. Perfect. At inilagay niya yung perfect man into a perfect place called Eden. Ang Eden, Garden of Eden, ay isang perfectong lugar at doon niya inilagay yung perfectong tao. Verse 7, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living creature. So yung creation at yung creature, isa lang yan. Amen? Okay. Nung nilikha niya ang tao ngayon, may kasalanan na ba? Wala. Holy ang tao na. At nakikipag-usap sila sa Diyos mukha. Kasi kilala ni, although hindi nila makikita ng mukha, nararamdaman nila yung presence. Kasi as a physical man, hindi pwede mong makita ang Diyos kasi ang Diyos ay punong-puno ng kabanalan. Hindi mo kayang i-contain. Hindi kayang
kargahin ng katawan ng tao yung kabanalan ng Diyos, mamamatay siya. Ganun ka-powerful. Bakit? Kasi ang Diyos, sabi doon, tumitira siya sa liwanag na hindi matitigan. Kung kaya po nating tumitig sa araw, na hindi ka mabubulag, may ibang klase ka. Hindi ka na tao. Alien ka na. Pero ang normal na tao, hindi mo kayang tumitig doon. Ganon ang Diyos. So tingin niyo po, yung hindi nga matitigan, tapos yung kabanalan niyo, si kakarga sa'yo, ang mangyayari sa'yo. Hindi ka lang mabubulag, mamamatay ka. Kaya hindi pwede. Ngayon, nararamdaman nila yung presence ng Diyos. Kasi alam nila, kilala nila yung yabag. Dahil nung narinig nilang naglalakad, after nilang kumain nung pinagbabawal na bunga, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos in the cool of the day. Nagtago si Adam, nagtago si Eva. Kung nagkasalan. Meaning to say, meron silang intimate relation. Close sila ng Father. At yung unang creation, yun yung kabanalan ni Eva at ni Adam. Yun yung nasira. Romans chapter 5 verse 18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Sino ba yung nagkaroon ng offense? Si Adan. At dahil doon sa offense ni Adan, ang kahatulan ay dumating sa lahat ng tao. Nasira yung creation, yung creature ng Diyos. Balikan natin yung ating text. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Bakit new? Kasi sabi ko kanina, merong new kasi meron siyang pinanggalingang old. Yung old creation, yun yung image ni Adan. Na magandang-maganda siya after the image and likeness of God, and then nung pumasok yung kasalanan, dumating yung judgment, nasira ngayon yung creation. Kaya kailangang palitan na maging new creation. Okay. Kasi yung old creation na yun, hahatulan yun ng Diyos kapag hindi siya nag-metamorphosis. Pag hindi siya nagbagong ano, hahatulan siya. Saan ang hatol? Yung inihanda ng Diyos na kaparusahan sa mga diablo at sa kanyang kampo. Idadamay ka ni Satanas ngayon. Alam niyo ba si Satanas? Naghahanap lang ng damay. Kaya galit na galit si Satanas sa mundo. Kasi ayaw niyang siya lang ang mapunta roon sa impyerno. Gusto niya magsama ng iba. Hindi naman niya kayang isama na doon yung mga angel na tira. Kasi yung 1/3 ng angel sa langit ay nadaya ni Satanas. Yun yung mga naging demon. Si Satanas yung devil, yung mga aliporis niya ay demons. So hindi siya masyahan. 1/3, imagine 1/3 laksa-laksa yun, libo-libo yun. Parang army yun. Hindi na niya pwedeng daya yung iba kasi sila lang yung naging fallen angel, sinumpa sila. Lahat ng nagrebelde sa Panginoon. Binagsak sa lupa. Nadamay tayo, dito pumunta. Ha? Hindi na pwede sa langit eh. Ang natira doon, yung mga, andun sila, Michael, Archangel, ano ba? Gabriel. Ha? Gabriel. Gabriel. Isang araw makikita mo, ay, ito pala si Gabriel. Okay, tatlo ba yan? Michelangelo. Wala, Michelangelo. Now, si Lucifer, siya yung pinakasikat doon sa among the angels. Kasi nilikha siya ng Diyos na sabi doon, sa kanyang description ng Bible, ano,
Naka-built-in sa kanya yung instrument. Pero hindi naman ibig sabihin nakakabit. Ibig lang sabihin nun ay nung likha siya ng Diyos, kasama yung instrumento. Ano ibig sabihin nun? Lucifer, siya yung choir director, siya yung musician ng heaven. Pag magaling kang gumitara, magaling kang tumugtog, magaling kang kumanda, anong feeling niyo? Aminin natin. Kasi tumutugtog din ako pag andito ka na. Nagsimula akong tumugtog high school eh. Pag nasa stage na kami naman, pinapalakpakan ka ng tao. May feeling ganon. Lalo pag nagpapalakpakan sila, yung mga babae ay kinikilig pag kumanta ka na. May feeling doon. At yung feeling na yun, yung ang nagbagsak kay Lucifer. Ang tawag doon ay pride. Hindi magaling siya eh. Perfect. He was a perfect creature. So yumabang na yun si Lucifer. Sabi niya, I will ascend unto the throne of the heaven, of the Almighty, and I will be like God. Paakyat ako doon sa trono ng kataas-taasan at magiging parang Diyos ko. At hihigitan ko pa ang Diyos. Kasi magaling siya eh. Pag nag-lead siya, sumusunod yung 1,000 of angels. Hindi ko lang alam kung may bilang talaga yun. 1,000 and 1,000 and 1,000 and 1,000. Ganun siguro. At yung 1,000 and 1/3 part ng angels ay nadaya niya. Kinuditan nila ang Father God. Sa isang ganun lang ni Lord. Kala niyo magaling kaya. Sinumpa. No choice ngayon sa Satanas. Kundi hintayin yung kanyang doom, destination. Isang araw, lilitsunin siya ngayon doon sa apoy ng Yahweh. Dahil alam niyang wala na siya, hindi siya pwedeng mag-repent, hindi siya pwedeng bumalik sa Diyos. Final judgment agad. Dadamay niya ngayon ang tao. At isa kayo doon sa gusto niyang dalhin sa impyerno. Isa ako. Sinong makapagliligtas sa akin? Biyaya lang ang Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos at ayaw niyang madamay ka, gumawa siya ng solusyon. Binigay niya yung kanyang only son. Amen? Romans chapter 5 verse 19. For us by one man's disobedience, sino po yung nag-disobey? Si Adan. Doon sa pag-disobey niya, ang sabi doon, many were made sinners. Sa pag-disobey ni Adam doon sa utos ng Diyos, huwag mong kanin niya, nag-disobey siya, naging makasalanan ang mga tao. And, by the obedience of one, sino yung naman ang tinasabing sumunod? Si Jesus. Many shall be made righteous. At sino niya? Si Adan nag-disobey, naging makasalanan ng tao. Si Jesus sumunod sa Ama, naging righteous ang tao. Choice mo yan. Kay Adan, kay Jesus. Tinawag kang makasalanan hindi dahil nagnakaw ka. Hindi dahil nagsinungaling ka. Tinawag kang makasalanan dahil doon sa kasalanan ni Adan. May partisipasyon ka ba doon? Wala, hindi nga natin kilala yun eh. Libo-libong taon na ang pagitan, bakit tayo naging tao? Tapos ikinabit tayo. Tandaan niyo yung salita na yun, ikinibit tayo doon sa kasalanan ni Adan. Anong kinalaman natin yun? Pag tinanong kayo sa school, bukid, Magellan. Sasagot nyo kay teacher, paano mali ko dyan, ma'am? Wala akong kinalaman dyan. Ganun tayo, wala tayong kinalaman, pero dinamay ka. Nakuha niyo po?
Ngayon, sa ganun din kalalagayan, si Jesus ay namatay para sa iyo. At doon sa kamatayan na yun, idineklara kanyang, ikaw ay nahugasan na, pinatawad na. May ginawa ka ba? Wala. May ambag ka ba? Wala. Kung doon kay Adan, wala ka namang ambag, nagkasala ka, kay Jesus ganun din. Wala kang ambag, pero pinatawad ka. Ang gagawin mo lang, maniwala. See? So nakikita nyo ngayon yung difference ng religion ay tinuturo ng religion. Dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nakakuha niyo na ba? So, by one man's disobedience, many were made sinners. So, by the obedience of one, shall many be made righteous. In James Version po kasi ito, kaya medyo balik-baliktad yung parang gamit niya ng Lord. Kaya, eto na. Hindi naman tayo nagkasala, tinawag tayong makasalanan, dahil ikinabit tayo doon sa kasalanan ni Adan. Now, at the same manner, nung si Jesus ay mamatay para sa iyo, ikinabit ka rin kay Jesus nung ikaw ay maniwala sa Kanya. That's why, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17 kanina, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung old creation, dahil doon sa pagiging sinner ni Adan, pinalitan ngayon ng Diyos. Amen? Nakuha niyo po? Kaya tinatawag ngayon ang isang tao na nakay Kristo na new creation. Sa ibang tawag po dyan ay born again. Yun yung susunod natin sa isang linggo sa looban ng Lord. Understanding our identity in Christ, kasama yung born again. Amen. So, gagawin natin para siyang ladder para kahit saan man tayo makarating, naintindihan nyo na. Maliwanag na sa inyo. Hindi relihiyon yung ipaglalaban mo. At hindi mo kailangan ng relihiyon kung meron kang relasyon. Tamang relasyon kay Jesus. Amen? Hallelujah. Kita nyo ba? Ang sabi ng marami, yung 10 Commandments, alam yan ang lahat ng nangangaral. Lalo na sa religion. Master nila. Kasi yun daw yung susundan mong batas para matuwa sa iyo ang Diyos. 10 Commandments. Actually, 613 laws yung tinanggal nila yung 603 at itinera nila yung 10 lang. Yung 10 lang, mahirap lang tumupad. Pakikita ko sa inyo. Itong mga taong, alam naman natin rampant na yun nagnakaw sa gobyerno. Naniwala ba kayo nagnakaw sa inyo? Nagda-doubt pa kayo, baka hindi naman. Pero yung kasing, sila kasi matatalino sila Hindi naman sila pwedeng magbintang ng walang basehan. Sabihin ko sa'yo, may nawawala talagang pera. ang problema ganito yung isa hinahanapan ng milyon. 125 yata tama ba? Milyon na nawala daw sa DepEd. Samantalang itong billion and trillion, hindi mapalitaw. O ngayon, yun yung binubusisi ng gobyerno. Ibig sabihin totoo. Kasi maraming matatalinong tao ang nakakita. Hinahalongkat ngayon, palitawin nyo yung billion. Ang billion yun sa flood control? 551. Tanungin ko kayo. Itong mababait na taong ito na lagi nakabarong, laging nakamarkama. Niniwala po ba kayong may mga relihiyon yan? Meron? Wala? Meron. Baka malaki pa nga yung magbigay sa church. To cover up. Nagbibigay yan, hindi para talaga magbigay. Nagbibigay yan kasi meron gustong pagtakpan. Yung mga drug lord niya Namabait sa pamilya Naniwala ba kayo doon?
Hindi alam ng pamilya, drug lord tatay niya. Ubod lang yaman. Pinapaaral yung anak, pinapakain yung anak. Pero galing sa may reliyon na wala, meron. Kita niyo? Kung may kapangyarihan ng reliyon na baguhin ang tao, bakit ganito ang buhay nitong mga taong ito? Kumantalang tayo, kung mag-ulam tayo, patuyo-tuyo lang. Sila sa aeroplano pa kumakain. Tayo sa pilapil lang. Diba? Asan yung reliyon? Kaya palang, common sense mga kapatid. Hindi ka kayang dalhin ng reliyon sa langit. Mas malamang padalhin ka sa impyerno. Now, dahil doon sa pagsuway ni Adan, naging makasalanan tayo. Dahil naman sa pagsunod ni Jesus. Kaninong pagsunod daw? Pagsunod ni Jesus. Pagsunod po ba natin ang pinag-usapan? No. Si Jesus yung sumunod sa Father kasi walang sino mang taong makatutupad ng kautusan ng perpekto. Wala. Dahil kung merong nakatupad, hindi bababa yung Kristo para magpakamatay dun sa krus. Bakit? Simple lang naman. Kaya mo naman palang mabuhay ng matino. Bakit kailangan pang pahirapan ng Panginoon? At isugal siya ng Ama dito sa lupa para ng kaligtasan natin. See? Verse 17, sa ibang salin, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Maghahari daw sa buhay ang sinamang na kay Kristo Jesus na. Napansin niyo po yan? Yung abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. So si Adan, nung magkasala siya, ang ibinigay niya, kamatayan. Si Jesus, nung magpakamatay sa krus, ang ibinigay niya, buhay. Life. Reign in life. Balikan natin yung pangalawang verse kanina. Yung Genesis chapter 1 verse 26. Sige ba? Yeah. Yeah. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Yung word na dominion. Alam niyo po yan ha? Yung dominion na yan na word, yan yung sinasabing reign in life. Maghahari ka sa buhay. Why? Kasi nilikha niya ang tao as a king during that time. Kita niyo po, then God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion, authority, power, reigning. Yung the word dominion, yan galing yung salitang kingdom. Kingdom means king in his domain, with his domain. Ang hari at ang kanyang paghari. Ang hari at ang kanyang kaharian. Pansinin niyo, pagdating dito sa binasa natin kanina, shall reign in life, papapansin mo, yung old creation na pinorpos ng Diyos sa buhay ni Adam, ibinabalik niya sa isang taong meron ng kaugnayan kay Kristo. Amen. Ngayon, naiintindihan niyo na po ba kung ano yung identity niyo? Yun ka kay Kristo niyo. Isang dating makasalanan, binago ng Diyos para mabuhay kasama niya ang may paghahari dito sa mundo. Alam niyo ba, isa sa namana natin sa Panginoon, in His likeness, character, ay yung pagsasalita. Sabi ng Proverbs, kalimutan ko na yung exact na verse. Death and life are in the power of tongue. Death and life are in the power of tongue. Ang buhay at ang kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. And they that love it shall eat the fruit thereof.
At ang sila na nagmamahal dito sa power na ito ng death and life, kakainin mo yun. Pansinin niya. Mangana natin yung sa Diyos. Nang bawat salitang lalabas sa bibig mo, nangyayari. Naiwala ko ba lang? Hindi niyo ba nababansin pag sinabi niyo, parang lalabnatin ako? Bumilang ka. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes mamaya, nilalagnat ka na. Hindi niyo napapansin niya? Saan nagaling yun? Nagsalita. Parang lalagnatin. Parang lang ha, pero mamayang konti, totoo na. Death and life are in the power of your tongue. Ang Diyos nung nilikha niya ang mundo, hindi kumumpas ang Diyos ng magic words. Ang ginawa ng Diyos, nagsalita siya. Let there be light, sabi niya. Lahat ng nilikha niya dito sa mundo, galing sa kanyang dila. Bukod tanging ang tao lang ang nilikha niya, hindi ginamit yung dila, ang ginamit niya kamay. Dahil dumako siya ng putik ng alabok, ginawang tao. Kaya special tayo sa Panginoon. Sila nilikha niya through His hand. Ikaw nilikha ka niya by His hands. Minsan turo ko sa inyo. The masterpiece in the master's hands. Masterpiece, obra maestra. Ang obra maestra sa kamay ng maestro. Ikaw yung masterpiece. Minsan turo ko yun. Maganda siyang minsan. Tama ha? Bukod tangi, ikaw yung nilikha ng Diyos na hindi niya ginamitan ng salita. Hindi niya sinabi, magkaroon ng tao. Hindi ganoon. Kumuha siya ng alabok, pinormahan niya tao after His image. Yan ang niniwala tayong ang Diyos, merong matangil. Kamukha natin. Isang araw, makikita natin siya ng araw. Wow. What a wonderful day. Isang araw makikita, ito pala yung ama ko. Makikita natin si Lord Jesus at ito pala ang Panginoon. Titingnan natin kung tama yung drawing at itsura na nakikita natin. Ano nga kaya itsura? Ibang tayo ka sigurong ganun eh. Pero sigurado ako matangos silang nun. Kasi mga Jewish people matatangos sa Pilipino lang ang maganda ang ilong. Amen? Okay. Saan na tayo? Matapos na tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ulit. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So nakita nyo na yung maliit na word na pinocompose ng dalawang titik, dalawang letra, I-N. In. Yun yung susi. Sino mang nakay, sa Tagalog kasi dumami na siya yung word na in. Sa Tagalog, nakay Kristo. If anyone is in. So ibig sabihin, pag ikaw ay nakay Kristo, hindi ka na luma. Yung dating makasalanang pagkatao mo ay pinalitan na ng bago. Kaya ang sinumang taong nagdesisyong ibigay yung kanyang sarili, hindi na siya sinner anymore. Hindi ka natatawaging makasalanan. Although paminsan-minsan nagkakasalanan. O kanya? Ikaw ay isang saint. Pag sinabing saint, santo, no? Ang ibig sabihin ng saint ay separated. Sineparate ka ng Diyos mula dito sa mundo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Ikaw ay inihiwalay ng Diyos kasi hindi ka na taga-mundo, but you are living in the world. No? Hindi ka na taga-mundo, pero
pero nakatungtong ka pa sa mundo. Kaya, paminsan-minsan, may possibility na ang tao na kay Kristo ay nagkakasala. Pero ang mabuting balita, bayad na yung kasalanan na nagagawa. Grabe. Saan tuturo ko yan? Medyo controversial yan. Alam niyo po ba yung kasalanan natin na gagawin bukas? Bayad na. Controversial yan. So, tuturo ko sa inyo. Bakit gano'n? Kasi nasa Bible po siya. Hindi ito tinuturo ng marami. Natatakot silang ituro. Natatakot sila. Kung tayo, wala tayong pipiliin. Basta nakasulat, sige, pag-aralan. Ang tawag doon ay future sin. Hindi mo pa nagagawa, pinatawad na. Ay, grabe ang Diyos. Grabe talaga. Hindi natin maaabot yung kanyang kaisipan pagdating dito. Kaya ang gagawin mo na lang pariwala. Para mas maintindihan natin, bakit natin sinasabing gano'n. Kailan tayo pinatawad ng Diyos? Nung nagsisiba tayo o nung bumuhos yung dugo sa krus? Ha? Nung bumuhos yung dugo sa krus. Tao na ba tayo nun? Future tayo nun. Tayo yung future sin. So, ibig sabihin, nag-advance ang Diyos. Alam niyang ipapanganak tayo, kaya ginawa niya, babayaran ko na yung kasalanan mo, anak. Pitos ka pa lang. Pinaplano ka pa lang, dalaga pa lang at binatay magulang mo, pinaplano mo pag nagkaroon tayo ng ganito panganaya. Ikaw yung lumabas sa isang araw. Makasalanan ka, pero binayaran na ng Panginoon kasalanan. Future sin mo. Nakuha niyo po? Okay, so pag pinag-aralan natin yan, madali nyo na maintindihan. Meron ng advance down deposit, meron ng down payment, meron ng deposit. Diba? Iba kasi ayaw intindihin yan imposible naman yan. Natural, imposible kasi Diyos ang may gawa. Kung tao ang gumawa, imposible. Sa Diyos, walang imposible. Tanungin natin kung ayaw nilang maniwala. Bakit ka naging makasalanan? Hindi ka pa naman nagnanakaw. Hindi ka pa rin ipinapanganak, makasalanan ka na. Why? Because of Adam. Diba? Kaya pag pinanganak ka, automatically, you are born sinner. Kailangan mong makilala ang Panginoon. Kaya nga tayo, naghahandog tayo ng bata. Ang tawag natin doon ay child dedication. Pag magulang ka ng Kristiyano, mananampalataya, hindi tayo nagbibinyag, ano? Nagde-dedicate tayo ng bata. Kasi ang binyag po, ang bautismo ay ginagawa lang sa isang taong nakakaintindi na ng tama at mali. Eh yung bata ang naintindihan mo, luglog mo sa tubig yon, ano naintindihan mo? Kaya ang bata, inihandog, kagaya ni Jesus. Inihandog siya sa templo. Iniyalay sa Panginoon. Ibig sabihin, doon pa lang sa kanyang binibigay na siya sa Panginoon. Bahala na si Lord doon kung patawad. Kaya alam natin, pinatawad na siya. Kaya lalaki yung batang mananampalataya. Nakuha niyo po? Kaya lahat yan na natin yan. Now, sumunod, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yan po ay nasa Romans chapter 8 verse 1. Yan nyo wala na daw anumang hatol sa sinumang, pansinin nyo na naman, meron na namang in Christ. So, kapag ka nagbasa po kayo ng Bible, lahat ng salita doon na merong in Christ, through Christ, through Him, of Him, lahat yun ay tumutukoy sa iyong bagong kalalagayan kay Kristo. Wala na yung law. So, yan. Advance ulit para pag dumating tayong pag-aralan yung mga in Christ, through Christ, by Christ, lahat yun para sa iyo. Benefits ang ibig sabihin. Lahat ng pagpapalang inihanda ng Diyos kay Kristo Jesus ay para sa iyo. Dahil ikaw ay nakay Kristo. Ikaw ay nakay in Christ. Amen.
So, tapusin na natin. Our identity is in Christ. May pangalan po yung church natin dito na ngayon at hindi natin alam kung yan yung lalabas sa registro pag pinarehistro. Pero hindi kayo kayang iligtas ng pangalan na yun. Ang kaligtasan pa rin ay nakay in Christ. Ang pangalan lang, kaya tayo, pakita mga bek, yung, diba? Grace Revealed Mission Church. So, hindi natin alam, pag-pray nyo kami yan talaga. Kasi pag pinasok ko yan sa SEC, ay tatlong pangalan po yan. Kung ano